Okay, legal positivism. No, legal positivism. So ito yung hindi alam ng karamihan na kahit ako hindi ko rin alam to maliban ngayon. So dapat importanteng pag-aralan natin to. Ang law ang batas hindi nakabase sa moralidad. Kumbaga may separation yung morality tsaka yung law. The law is the law regardless kung immoral yun o hindi. So, it simply emphasizes that the law comes from its source. Legislature, executive order, mga ganyan. Once pinirmahan ng presidente yan, umiiral na yan sa Pilipinas. Regardless kung moral yan. No? So, ano yan, di ba? Kung pag-uusapan na, example nito yung death penalty, di ba? Halimbawa. As a moral, as a Christian, it is against Christian teachings and Christian doctrine na pumatay. Kasi sa Ten Commandments nga, bawal pumatay. Pero sa ibang countries, may death penalty sila. Hindi nila iniisip na kung moral yun o hindi because sa batas nila, pag nagkasala ka, pumatay ka ng tao, karapat dapat ka ring mamatay at pitayin at mamatay. So, ganun. Ganun lang kasimple yun. Hindi pinag-uusapan yung moral ba yan. Basta batas. At saka ito pa isa example, di ba yung legal separation dito sa atin. So kahit na makipagrelasyon siya o kahit marami siyang naging girlfriend o boyfriend, for as long na legally separated na siya, pwede siyang magkaroon ng maraming karelasyon. It is against the Ten Commandments or it is against morality na bawal kang makiapid because technically dapat isa lang ang asawa mo. Di ba? Hindi pa naman anad yung marriage, legally separated pa lang. And pag sabi mong legal separated pa lang, the marriage still goes on. Hindi lang kayo magkasama sa isang bahay. So, yun. Yun yung sinasabi mong legal positivism. Hindi pinag-uusapan dun yung morality. So, mamaya siguro or sa mga susunod na araw, pag-aaralan natin yung types and yung core principles ng legal positivism para maintindihan natin. So, yun lang po.